Madilim pa lamang ang kalangitan nang marahang bumangon si Mang Ben mula sa banig na kanyang hinihigaan. 4:00 pa lamang ng umaga, ngunit sanay na ang kanyang katawan sa maagang paggising. Humugot siya ng malalim na buntong hininga habang hinahaplos ang kanyang masakit na tuhod na matagal nang iniinda dahil sa halos 30 taon ng pamamasada. Tahimik niyang tinungo ang maliit nilang kusina. Nadatnan niya roon ang kanyang asawa na si Aling Lolita. Abala ito sa pagluluto ng bibingka at puto na kanyang idinitinda sa palengke. Ben, uminom ka muna ng kape bago bumiyahe. Mahinang sabi ni Lolita. Ngumiti si Mang Ben. Mamaya na lang, baka mahuli ako sa unang pasahero. Sa sulok ng kanilang maliit na bahay, ay mahimbing pang natutulog ang kanilang nag-iisang anak na si Yana. 20 taong gulang na ito at naghahanda ng pumasok sa kolehiyo. Habang pinagmamasdan niya ang anak, tila nawawala ang lahat ng pagod na kanyang nararamdaman. Konting tiis pa, bulong niya sa sarili. Balang araw, magiging guro rin ang anak ko. Lumabas siya ng bahay at nilapitan ang kanyang matandang tricycle. Halos kupas na ang pintura nito at kinakalawang na ang ilang bahagi. Kada andar ng makina ay tila may kasabay na panalangin na sana'y hindi ito tumirik sa gitna ng biyahe. Isa na namang araw, kaibigan, nakangiting sampit niya habang marahang pinapaandar ang makina. Unti-unti nang nagigising ang kanilang baryo. May mga tindahang nagbobukas na at mga manggagawang nagmamadaling pumasok. Isa-isang sumasakay ang kanyang mga pasahero, mga estudyante, tindera, at construction worker. Mang Ben, hanggang bayan po ako ha? Sabi ng isang matandang babae. Opo, sige po, sakay na po kayo. Kilalang kilala si Mang Ben sa kanilang lugar. Hindi siya mayaman, ngunit kilala siyang tapat at mabait. Kapag may matandang kulang sa pamasahe, hinahayaan na lamang niya. Sa susunod na lang po, Inay. Maraming salamat, Ben ha? Pagpalain ka sana. Ngumingiti lamang siya bilang tugon. Habang binabaybay niya ang kalsada, hindi niya napansing lalo nang lumalalim ang bitak sa upuan ng tricycle. Matagal niya na itong gustong ipaayos, ngunit mas inuuna niyang ipunin ng matrikula at allowance ni Yana. Pagsapit ng tanghali, halos wala na siyang lakas. Ngunit imbes na bumili ng tanghalian, tubig lamang ang kanyang iniinom. Sayang ang 100 piso, bulong niya. Pambili na rin iyon ng libro ni Yana. Samantala, sa bahay ay nag-aaral si Yana para sa entrance examination ng isang kilalang universidad. Pangarap niyang maging guro balang araw upang maiahon ng kanyang pamilya sa kahirapan. Anak, tawag ni Aling Lolita. huwag mong pababayaan ang sarili mo ha? Opo ma, hindi ko po sasayangin ang paghihirap ninyo. Hindi man marangya ang kanilang buhay, pero punong-puno naman ito ng pagmamahalan. Kinagabihan, dumating si Mang Ben na bakas ang matinding pagod. Nangingitim ang kanyang mga kamay sa grasa habang bahagyang pipilay-pilay kong maglakad. Kamusta ang biyahe mo? Tanong ni Lolita. Ayos lang naman. May naipon na tayo kahit kaunti. Inilabas niya ang gusot na perang kinita at maingat itong inilagay sa isang lumang lata na may nakasulat na pangarap ni Yana. Nang gabing iyon, naghapunan silang 3 ng tuyo, itlog at mainit na kanin. Habang kumakain, ibinalita ni Yana na lalabas na kinabukasan ng resulta ng examination. Napangiti si Mang Ben. Kahit ano pang mangyari, proud na proud kami sa iyo ng nanay mo, Yana. Maraming salamat po. Gagawin ko po ang lahat para masuklian ang sakripisyo ninyo. Kinabukasan, maagang nagtungo si Yana sa universidad. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap ang listahan ng mga pumasa. Ilang segundo siyang natigilan, saka dahan-dahang napangiti. Naroon ang kanyang pangalan. Yana Benitez.
Pass the examination. Tumulo ang kanyang luha sa sobrang tuwa. Agad siyang tumakbo pa uwi upang ibalita ito sa kanyang mga magulang. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, habang namamasada si Mang Ben, nagsisimula na ring umikot ang tadhana. Isang tadhanang susubok hindi lamang sa kanilang pangarap, kung hindi pati na rin sa tibay ng kanilang relasyon bilang mag-ama. Lumipas ang ilang buwan matapos makapasa si Yana sa isa sa mga kilalang universidad sa lungsod. Sa tulong ng kanyang scholarship at walang sawang pagsisikap ni Mang Ben at Aling Lolita, nagsimula na siyang tuparin ang kanyang pangarap na maging guro. Tuwing madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, umaalis na si Mang Ben upang maghanap ng pasada. Samantalang si Aling Lolita naman ay naghahanda ng baon ni Yana bago magtungo sa palengke upang magbenta ng mga kakanin. Anak, huwag mong kalimutang kumain sa tamang oras ha. Paalala ni Aling Lolita habang iniaabot ang baon. Opo ma. Lumapit naman si Mang Ben at iniabot ang ilang natiklop na perang papel. Pandagdag mo sa pamasahe mo anak. Napansin ni Yana na halos bariya na lamang ang natira sa bulsa ng kanyang ama. Pasapat na po ito. Ngumiti si Mang Ben. Basta't ikaw anak, kakayanin namin ha, huwag mo nang intindihin yan. Napayuko si Yana. Noon, inspirasyon niya ang mga sakripisyo ng kanyang ama. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagpasok sa universidad, unti-unting nagbabago ang kanyang pananaw. Halos lahat ng kanyang kaklase ay galing sa may kaya. May sariling sasakyan ng iba, mamahaling cellphone, branded na damit, at araw-araw ay kumakain sa mga mamahaling coffee shop. Isa sa mga naging malapit sa kanya ay si Cassandra. Yana, sabay tayo mamaya ha. Sabi nito. Sige, pwede. Mabait naman si Cassandra at hindi nito pinaparamdam ang agwat ng kanilang estado sa buhay. Ngunit iba si Maureen. Yana, nakangising sabi nito habang nakatingin sa kanyang lumang bag. Hindi ka pa rin ba bibili ng bago? Uso na ngayon ang mga branded. Napilitang ngumiti si Yana. Wala pa sa budget eh. Napatingin lamang si Maureen sa ibang kaklase at bahagyang napailing. Hindi iyon nakaligtas sa paningin ni Yana. Mula noon, nagsimula siyang makaramdam ng hiya sa kanyang pinagmulan. Isang hapon, matapos ang kanilang klase, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Isa-isang sinusundo ng kanilang mga magulang ang mga estudyante gamit ang mga kotse. Habang naghihintay si Yana, narinig niya ang pamilyar na tunog ng lumang makina. Yana anak! Lumingon siya. Naroon si Mang Ben, basang-basa sa ulan habang nakangiti sa ibabaw ng kanyang lumang tricycle. Kinakalawang na ito at bahagyang umaalog ang makina. Anak, tara na, baka lalo pang lumakas ang ulan. Napatingin ang ilang mga estudyante. Oy, tignan mo. Ang luma naman ng tricycle. Driver ba yan? May ilan pang napahagik-gik. Narinig ni Maureen ang usapan. Yana, ikaw ba ang sinusundo niyan? Parang huminto ang mundo ni Yana. Naramdaman niyang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nanaig ang takot na siya ay pagtawanan. Mabilis siyang umurong. Hindi po, mali lang po ata kayo. Nagulat si Mang Ben. Anak? Lumapit pa ito. Ikaw ang sinusundo ko anak. Hindi makatingin si Yana sa kanyang ama. Pasensya na po, may hinihintay po akong kaibigan. Tahimik na napatingin si Mang Ben sa kanyang anak. Nabasa man ng ulan ang kanyang mukha, hindi nito natakpan ang sakit na unti-unting bumalot sa kanyang puso. Maya-maya'y dumating si Cassandra. Yana, hindi ba tatay mo siya? Bago pa man makasagot si Yana, ay muli siyang nagsalita. Hindi no, nagkamali lang siya. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Mang Ben. Hindi siya nagsalita. Tahimik niyang pinaandar ang lumang tricycle at dahan-dahang umalis habang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi ang pagod ng pamamasada ang pinakamabigat niyang pasan. Kung hindi ang katotohanang ang anak na buong buhay niyang ipinaglaban
ay nahihiya na palang tawagin siyang tatay. Samantala, nanatiling nakatayo si Yana sa ilalim ng waiting shed. Hindi niya maipaliwanag ang bigat na nararamdaman sa kanyang dibdib. Habang papalayo ang lumang tricycle, tila may bahagi rin ng kanyang puso ang unti-unting lumalayo. Isang pagkakamaling hindi niya alam na pagsisisihan niya habang buhay. 3 araw na ang lumipas mula nang itanggi ni Yana ang kanyang ama sa harap ng kanyang mga kaklase. Mula noon, naging tahimik si Mang Ben. Hindi na siya tulad ng dati na laging nakangiti at puno ng kwento sa pagkainan. Napansin niyon ni Aling Lolita. Ben, may problema ba? Mahinang tanong niya habang naghahain ng hapunan. Umiling lamang si Ben. Wala yun. Pagod lang ako. Ngunit alam ni Lolita na may mas malalim pang dahilan. Mahigit 20 taon na silang magkasama. Kilalang kilala niya ang kanyang asawa. Sa bawat pilit ng ngiti nito ay may nakatagong lungkot. Samantala, si Yana ay abala sa kanyang pag-aaral. Pinipilit niyang kalimutan ang nangyari. Ngunit paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mukha ng kanyang ama noong ito'y umalis habang basang-basa sa ulan. Isang gabi, habang natutulog si Yana, muling umalis si Mang Ben. Hindi para mamasada, kung hindi upang makipagkita sa isang kakilala. Nakakasiguro ka ba, Ben? Tanong ng lalaki habang hawak ang papeles. Wala na akong ibang paraan. Kailangan ko ng pambayad ng tuition at mga libro ng anak ko. Inilapag pa ng lalaki ang sobre ng pera. Kapag hindi mo nabayaran sa tamang oras, mapapasakamay na namin ang lupa. Mahigpit na napapikit si Ben. Ang maliit na lupang minana pa niya sa kanyang ama, ang huli nilang pag-asa. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. Para kay Yana, handa akong isakripisyo ang lahat. Kinabukasan, mas maaga pa siyang bumiyahe. Halos buong araw siyang namasada, kahit tirik na tirik ang araw. Ramdam niya ang matinding pananakit ng dibdib at ang pamamanhid ng kanyang kaliwang braso. Ngunit hindi siya tumigil. Bawal akong magkasakit, bulong niya sa sarili. Hindi pa tapos ang pangarap ng anak ko. Sa universidad naman, napansin ni Cassandra na tila laging malungkot si Yana. May problema ba kayo ng tatay mo? Maingat nitong tanong. Napaiwas ng tingin si Yana. Wala. Huwag mo nga akong lolokohin. Nakita ko ang nangyari noong nakaraang sinundo ka niya. Tahimik lang si Yana. Sa totoo lang, hindi mo alam kung gaano ka kaswerte, Yana. Dagdag pa ni Cassandra. Hindi lahat ng anak ay may amang handang gawin ng lahat para sa kanila. Hindi sumagot si Yana. Sa halip ay mabilis siyang tumayo at naglakad papalayo. Makalipas ang ilang araw, nagkataong nadaanan ni Cassandra ang terminal ng tricycle. Nakita niya roon si Mang Ben na nag-aayos ng sirang makina ng lumang tricycle nito. Punit na ang tsinelas, may krasa ang kanyang mga kamay at halatang ilang oras nang hindi kumakain. Lumapit si Cassandra. Magandang hapon po. Napangiti si Mang Ben. Sandali, ikaw ata ang kaibigan ng anak ko, hindi ba? Opo. Nahihiyang iniabot ni Cassandra ang isang supot ng tinapay at tubig. Para po sa inyo. Salamat, Iya. Pero sana wag mong sabihin kay Yana. Ayokong mag-alala siya. Lalong humanga si Cassandra sa kabutihan ng matanda. Bago siya umalis, nakita niyang inilabas ni Mang Ben ang isang lumang pitaka. Naroon ang maliit na litrato ni Yana noong elementary pa lamang ito. Pinunasan niya iyon bago muling ibinalik ang pitaka. Konting tiis pa, anak, bulong niya habang nakangiti. Kinagabihan, nagtungo si Cassandra sa bahay ni Yana. Yana, kailangan nating mag-usap. Ano na naman? Nakita ko ang tatay mo. Tahimik si Yana. Hindi siya kumain para lamang makapag-ipon. At alam mo ba, isinangla na pala niyang natitira niyong lupa para may pagpatuloy mo lamang ang pag-aaral mo. Nanlaki ang mga mata ni Yana. Hindi, imposible yan. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Hindi na nakapagsalita pa si Yana. Samantala, sa kabilang kalsada,
Habang pauwi si Mang Ben sakay ng kanyang lumang tricycle, bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit ng dibdib. Naghilom ang kanyang mga kamay sa manibela, habang unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin. Pilit pa niyang itinabi ang tricycle sa gilid ng kalsada. Ngunit bago pa man siya makahingi ng tulong, tuluyan siyang bumagsak sa sementadong daan. Nagsigawan ng mga tao. "May matandang nahimatay! Huwag kayong tumayo lang, tumawag kayo ng ambulansya." At sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Yana na ang pinakamalaking pagsubok ng kanilang pamilya ay nagsisimula pa lamang. Nagulantang ang buong pamilya nang makatanggap si Aling Lolita ng tawag mula sa isang estranghero. "Ma'am, kayo po ba ang asawa ni Mang Ben? Nasa ospital po siya ngayon. Nawalan po siya ng malay habang namamasada." Parang gumuho ang mundo ni Aling Lolita. Anong ospital? Saang ospital po? Mabilis niyang isinulat ang pangalan ng ospital bago dali-daling tinawag si Yana. Anak halika. Ang tatay mo, nasa ospital." Nabitawan ni Yana ang librong hawak niya. "Ano pong nangyari?" "Hindi ko rin alam, anak. Kaya tara na." Halos hindi nila maramdaman ang biyahe sa sobrang kaba. Habang tumatakbo sila papunta sa emergency room, paulit-ulit na nagdarasal si Yana. "Panginoon, huwag niyo pong kunin si tatay. Hindi pa po ako nakakahingi ng tawad sa kanya." Pagdating nila sa ospital, nadatnan nila si Mang Ben na nakahiga sa kama. Nakakabit ang swero sa kanyang kamay at may benda ang noo. Dahil sa pagkakatama ng siya'y bumagsak, lumapit ang doktor. "Kayo po ba ang pamilya ng pasyente?" "Opo, kami nga po." Nanginginig na sagot ni Aling Lolita. Naagapan naman po siya pero sobrang pagod at kulang po siya sa tulog at pati na rin sa pahinga. Pataas rin ang kanyang blood pressure. Kung hindi siya titigil sa sobrang pagtatrabaho, maaaring mas lumala pa po ang kanyang kondisyon. Napahawak si Lolita sa dibdib. "Dok, ano po ang gagawin namin?" Kailangan niya po ng pahinga at higit sa lahat, iwasan muna ang mabibigat na trabaho. Tahimik na nakinig si Yana. Bawat salitang naririnig niya ay tila kutsilyong tumatagos sa kanyang puso. Habang nagpapahinga si Mang Ben, lumabas muna si Aling Lolita upang asikasuhin ng ilang papeles. Naiwan si Yana sa silid. Napansin niyang nakapatong sa maliit na mesa ang lumang bag ng kanyang ama. Hindi niya ito karaniwang pinapakialaman, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya upang buksan iyon. Sa loob ay naroon ng isang lumang kwaderno. Nang buksan niya ito, isa-isang tumambad ang mga pahinang puno ng sulat kamay. Tuition ni Yana, pambili ng uniforme, allowance sa exam, libro sa major subject. May mga petsang katabi sa bawat halaga at sa dulo ng bawat pahina ay may nakasulat na, "Salamat sa Diyos, nakaraos na naman kami." Hindi na napigilan pa ni Yana ang kanyang pagluha. May nahulog pang isang sobre mula sa bag. Kinuha niya ito at nakita ang mga papeles ng pagsasangla ng kanilang maliit na lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Totoo pala?" Bulong niya. Maya-maya pa'y dumating si Aling Lolita at nadatnan siyang umiiyak. "Nay." Tahimik na naupo si Lolita sa tabi niya. "Matagal na naming gustong sabihin sa iyo, anak. Pero ayaw ng tatay mo. Ang sabi niya ay, hayaan mo nga ang anak natin ay mag-aral ng walang iniisip." Napahagulgol si Yana. "Alam mo ba," pagpapatuloy ni Aling Lolita, "maraming gabi na ang tatay mo ay tubig lang ang hinihigop para may maibahon ka kinabukasan. Kapag nagtatanong ka kung bakit pusok siya, nagsisinungaling lang siya para hindi ka mag-alala." Napayakap si Yana sa kanyang ina habang walang tigil ang kanyang pag-iyak. Lumingon siya sa higaan ng kanyang ama. Naalala niya ang araw na itinanggi niya ito sa harap ng kanyang mga kaklase. "Hindi po, nagkamali lang siya." Parang paulit-ulit na umaalingaw ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama at hinawakan ang magaspang na kamay ni Mang Ben. Mga kamay na puno ng kalyo dahil sa maraming taong pagsusumikap. Mahina siyang humikpi. "Tay, patawarin niyo po ako." Sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Mang Ben. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata
at nakita ang umiiyak na anak na maigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit para kay Yana, alam niyang hindi sapat ang isang sorry upang mabura ang sakit na naidulot niya sa amang buong buhay na inuna ang kanyang kinabukasan kesa sa sarili nitong kalusugan. 3 araw nang nakaratay si Mang Ben sa ospital. Unti-unti nang bumubuti ang kanyang kalagayan. Ngunit mahigpit ang bilid ng doktor na kailangan na niyang ihinto ang pamamasada. Hindi na kaya ng kanyang katawan ng matinding pagod. Sa mga araw na yon, halos hindi umaalis si Yana sa tabi ng kanyang ama. Siya na ang nag-aabot ng tubig, nag-aayos ng kumot at tumutulong sa pag-inom ng gamot. Tahimik lamang si Mang Ben habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Napapansin niyang namamaga ang mga mata nito sa kakaiyak. Isang gabi, nang mahimbing nang natutulog si Aling Lolita sa upuan katabi ng kama, lumuhod si Yana sa harapan ng kanyang ama. Mahigpit niyang hinawakan ng magaspang nitong mga kamay. Tay? Napadilat si Mang Ben. Bakit kising ka pa, anak? Hindi na napigilan pa ni Yana ang kanyang pagluha. Tay, patawarin niyo po ako. Tahimik na nakinig si Mang Ben. Ako po ang pinakamasamang anak. Naiiya po ako sa inyo noon dahil sa luma ninyong tricycle. Dahil sa kahirapan natin, nakalimutan kong ipagmalaki ang pinakamabuting ama sa buong mundo. Humagulgol siya. Hindi ko pa alam na hindi pala kayo kumakain para lamang may pambaon ako. Hindi ko alam na isinangla niyo po pala ang lupa natin para makapag-aral lang ako. Hindi ko rin po alam na kahit may sakit na kayo, patuloy pa rin po kayong namamasada para lamang matupad ang pangarap ko. Tumulo rin ang luha ni Mang Ben. Marahan niyang hinaplos ang ulo ng anak. Anak, wala kang kasalanan. Hindi po, Tay. Nasaktan ko po kayo. Ngumiti si Mang Ben. Alam mo ba kung bakit hindi ako nagalit? Umiling si Yana. Kasi naiintindihan kitang mabuti. Bata ka pa. Minsan talaga, natatangay tayo ng hiya at takot sa sasabihin ng iba. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Pero tandaan mo ito, anak. Hindi mo kailanman kailangang ikahiya ang marangal na trabaho. Mas mabuti ng mahirap na lumalaban ng patas kaysa mayaman na nanlalamang sa kapwa. Lalong napaiyak si Yana. Maigpit niyang niyakap ang kanyang ama. Mahal na mahal ko po kayo, Tay. Mahal na mahal din kita, anak. Sa unang pagkakataon matapos ng nangyari sa universidad, muling gumaan ang pakiramdam ni Mang Ben. Ang sugat sa kanyang puso ay unti-unti nang naghihilom. Pagkaraan ng 1 linggo, ay nakalabas na siya ng ospital. Dahil hindi na siya maaaring bumiyahe sa ngayon, lalong nagsumikap si Aling Lolita sa pagtitinda ng kakanin. Ngunit hindi pumayag si Yana na ang kanyang mga magulang lamang ang magpasa ng lahat. Tuwing walang klase, tumutulong siya sa kanyang ina sa palengke. Sa gabi naman ay nagtuturo siya ng libreng tutorial sa mga batang kapitbahay at tumatanggap ng ilang tutorial sessions upang magkaroon ng dagdag kita. Minsan ay nakita siya ni Cassandra at Maureen habang siya'y nagbebenta ng kakanin. Yana! Nahihiyang tawag ni Maureen. Ngumiti lamang si Yana. Hindi ka na ba nahihiya? Tanong nito. Maraan siyang tumingin sa lumang tricycle na nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. Hindi na. Pero bakit? Ngumiti siya habang nakatingin sa kanyang ama na masayang nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Dahil ngayon ko lang naunawaan na ang tricycle na yon ang nagdala sa akin sa pangarap ko. Kung may dapat akong ipagmalaki, hindi ang mga gamit ko o ang estado ng buhay namin. Kung hindi ang ama kong buong buhay na nagsakripisyo para sa akin. Napayuko si Maureen, tila natauhan sa mga salitang narinig. Lumipas ang mga buwan. Mas lalo pang nagsumikap si Yana sa kanyang pag-aaral. Araw at gabi siyang nagbabasa, nagsasaliksik at nag-aaral. Dala ang pangakong binitawan niya sa kanyang ama sa loob ng ospital. Hindi na para lamang sa sarili ang kanyang pangarap, kung hindi para sa 2 taong hindi kailanman sumuko sa kanya, ang kanyang mga magulang. At alam niyang malapit na ang araw na maibabalik niya ang lahat ng sakripisyong ibinigay nila para sa kanya. Lumipas ang 4 na taon. Marami nang ang nagbago sa buhay ng pamilya ni Mang Ben.
Bagaman hindi na siya muling nakakapamasada pa dahil sa kanyang kondisyon, nanatili ang kanyang ngiti habang pinagmamasdan ng anak na unti-unti nang inaabot ang mga pangarap nito. Dumating ang pinakahihintay na araw, ang graduation ni Yana. Maaga pa lamang ay naghanda na ang buong pamilya. Isinuot ni Mang Ben ang kanyang pinakatatagong puting polo na minsan lamang niyang nagamit. Bagaman kupas na ito, maingat niya itong pinlansya. Si Aling Lolita naman ay nakasuot ng simpleng bastida na siya mismo ang nagtahi. Tay, ang gwapo niyo po. Nakangiting sabi ni Yana habang inaayos ang kwelyo ng kanyang ama. Napangiti si Mang Ben. Mas gwapa ang anak kong magiging guro. Niyakap siya ni Yana. Salamat po sa inyo. Salamat po sa lahat. Pagdating nila sa universidad, napuno ng mga estudyante at magulang ang auditorium. Isa-isang tinawag ang mga nagsipagtapos. Nang marinig ang pangalang Yana Benitez, cum laude, umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan. Tumayo si Mang Ben habang pumapalakpak, ngunit hindi niya napigilang maiyak. Ang mga matang minsang napuno ng lungkot ay ngayon na may umaapaw sa saya at pagmamalaki. Habang tinatanggap ni Yana ang kanyang medalya at diploma, ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang kanyang ama. Ngumiti siya at ngumiti rin si Mang Ben habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Matapos ang seremonya, inaniyayaan si Yana na magbigay ng mensahe bilang isa sa mga natatanging nagtapos. Huminga siya ng malalim bago umarap sa mikropono. Magandang araw po sa ating lahat. Tahimik ang buong bulwagan. Noong unang taon ko sa kolehiyo, dumating ang panahon na ikinahiya ko ang kahirapan namin. Nahihiya akong sunduin ng tatay ko gamit ang kanyang lumang tricycle dahil sa takot ko sa sasabihin ng ibang tao. Nasaktan ko ang taong pinakamamahal ako. Napayo ko ang ilang nakikinig. Tumulo ang luha ni Aling Lolita. Ilang taon ang lumipas bago ko lubos na naunawaan na ang lumang tricycle na yon ang naging tulay upang makarating ako sa entabladong ito. Ang bawat pasada ng tatay ko ay katumbas ng bawat librong nabasa ko. Ang bawat patak ng kanyang pawis ang naging daan upang maisuot ko ngayon ang toga na ito. Nangilid ang luha sa mga mata ng mga estudyante at magulang sa bulwagan. Tay, Lumingon si Yana kay Mang Ben. pwede po ba kayong lumapit? Nagulat si Mang Ben, ngunit dahan-dahan siyang tumayo at lumakad papunta sa entablado. Pag-akit niya, mahigpit siyang niyakap ni Yana sa harap ng lahat. Hindi ko na po kayo kailanman ikakahiya. Humagulgol si Mang Ben habang yakap ang anak. Ito po ang aking ama, Malakas na sabi ni Yana. isang tricycle driver na hindi nagtapos ng pag-aaral, ngunit siya ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral sa buhay. Ang magsikap, maging tapat, at huwag sumuko. Umalingaw ang palakpakan sa buong auditorium. Maging sina Cassandra, Maureen, ay hindi napigilang maiyak. Umakyat rin sa entablado ang kanyang ina at pinasalamatan niya ito at niyakap. Napakalaki ng pasasalamat niya sa kanyang mga magulang. Di kalaunan ay naging isang ganap na nga siyang guro sa pampublikong paaralan. At makalipas ang ilang taon, nabigyan niya ng masagana at maayos na buhay ang kanyang mga magulang. Minsan ay isinama niya ang kanyang magulang sa isang dealership. Tay, Nakangiting sabi niya habang iniabot ang susi. Para saan ito, anak? para po sa inyo. Paglabas nila, isang bagong tricycle ang naghihintay sa kanila. Napahawak si Mang Ben sa kanyang bibig. Hindi na po kayo mamamasada, Sabi ni Yana habang umiiyak. pero gusto ko pong magkaroon kayo ng bagong tricycle bilang alaala ng lahat ng sakripisyong ginawa niyo po para sa akin. Hindi ko na po ito kailanman ikakahiya. Sa halip, ipagmamalaki ko po ito habang buhay. Mahigpit silang nagyakapan ng kanyang mga magulang. Sa ilalim ng gininto ang sinag ng papalubog na araw, tila naging saksi ang bagong tricycle sa pagtatapos ng isang mahabang paglalakbay. Isang paglalakbay na nagsimula sa kahirapan, dumaan sa pagkakamali at pagsisisi, ngunit nagtapos sa pagmamahalan, pagpapatawad at tagumpay ng isang pamilyang hindi kailanman sumuko sa isa't isa.
Lumipas pa ang maraming taon. Unti-unting gumanda ang buhay ng pamilya ni Mang Ben, Aling Lolita at Yana. Dahil sa sipag at dedikasyon ni Yana bilang guro, naitaguyod niya ang isang maayos na bahay para sa kanyang mga magulang. Hindi man marangya, pero puno naman ito ng pagmamahalan at masasayang alaala. Araw-araw bago pumasok sa paaralan, dumaraan muna si Yana sa sala kung saan nakasabit ang isang lumang litrato nilang mag-anak. Katabi nito ang susi ng lumang tricycle ni Mang Ben. Hindi niya iyon ipinagbili, hindi rin niya itinapon. Sa halip ipinaayos niya ito at pinarada sa harapan ng kanilang bahay bilang paalala ng lahat ng pinagdaanan nila. Kapag may nagtatanong kung bakit hindi pa nila ito gina-junk shop, ito lamang ang kanyang sinasabi. Hindi lang ito basta tricycle. Ito ang sasakyang naghatid sa akin sa mga pangarap ko. Sa paaralang kanyang pinagtatrabuhan, madalas niyang ikwento sa kanyang mga estudyante ang buhay ng kanyang mga magulang. Hindi niya ikinukubli ang kanyang naging pagkakamali. Sa halip, ginagamit niya yun bilang aral upang ipaalala sa bawat kabataan na huwag kailanman ikahiya ang kanilang mga magulang. Isang araw, inimbitahan si Yana bilang panauhing tagapagsalita sa isang seminar para sa mga mag-aaral. Habang nasa entablado, napansin niyang nakaupo sa pinakaharap si Mang Ben at Aling Lolita. May bakas na ng katandaan ang kanilang mga muka. Mas marami na ang puting buhok ni Mang Ben. Mas mabagal na rin itong maglakad. Ngunit ganoon pa rin ang kanyang mga mata. Punong-puno ng pagmamahal at pagmamalaki sa kanyang anak. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, bumaba si Yana sa entablado at lumapit sa kanyang ama. Mahigpit niya itong niyakap. Salamat po, Tay. Salamat din po, Nay. Ngumiti si Mang Ben at Aling Lolita. Wala na po akong ibang hihilingin pa. Kompleto na ang buhay ko. Makalipas ang ilang taon, mapayapang pumanaw si Mang Ben habang natutulog. Masakit ang pagkakawala niya, ngunit walang pagsisisi ang naiwan sa puso ni Yana. Nasabi na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin. Naiparamdam na niya ang pagmamahal at pasasalamat sa amang minsang kanyang ikinahiya, ngunit habang buhay niyang ipagmamalaki. Tuwing sasapit ang kaarawan ni Mang Ben, dinadalaw ni Yana ang kanyang puntod. Nagdadala siya ng puting bulaklak at minsan ay inilalagay niya ang maliit na laruan na tricycle sa tabi ng lapida. Tahimik siyang nagsasalita. Tay, marami na po akong natulungan. Marami rin po akong estudyanteng natuturuan. Lahat ng ito ay dahil sa inyo ni Nanay. Ang bawat tagumpay ko po ay bunga ng bawat patak ng pawis ninyong dalawa. Pagkatapos ay tumitingala siya sa langit. May ngiti sa labi at luha sa mga mata. Alam niyang kahit wala na ang kanyang ama sa kanyang tabi, mananatili itong buhay sa bawat aral na kanyang ibinabahagi at sa bawat batang kanyang binibigyan ng pag-asa. Dahil ang tunay na bayani ay hindi laging nakasuot ng uniforme o may mataas na posisyon. Minsan, isa lamang siyang simpleng tricycle driver na tahimik na nagsasakripisyo upang maihatid ang kanyang anak sa pangarap. At sa puso ni Yana, si Mang Ben ang magiging pinakadakilang bayani habang buhay. Palaging tandaan, huwag mong ikakahiya ang mga magulang na marangal na naghahanap buhay para sa iyo. Sa halip, ipagmalaki sila sapagkat ang kanilang mga sakripisyo ang naging tulay upang maabot mo ang iyong mga pangarap. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa diploma o propesyon, kung hindi sa pagmamahal, paggalang at utang na loob na naibabalik natin sa ating pamilya. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at papasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.